Okay, papunta tayo ng Zambales, no guys? Iba Zambales. Check natin yung road condition, pero mostly maganda naman maliban sa Bulacan area. Sabihin na lang natin, sabi ni Waze, mga 7 hours daw eh. Tignan na lang natin. Plano kasi natin kanina umalis, kaninang madaling araw. Ang problema, mauuna tayo ng sobrang tagal dun, tatambay tayo ng matagal dun. Kaya late na rin ako umalis kasi may pupuntahan akong event bukas. So, biyahe tayo simula sa Quezon City. Sabihin na lang natin na yung marker is Welcome Rotonda. Kaya, simula doon hanggang Iba Zambales. Tignan natin kung gaano kabilis yung biyahe natin. So ngayon, nasa Balintawak na tayo. Papunta na tayo ng Cloverleaf para paakyat tayo ng tawag nito, Monumento. So, anong oras na ba? 12:13. Maging susundan yung oras ng motor ko. Late ng 10 minutes. Pakilala nga pala ako. Ako nga pala si Soy Soy, ang inyong kasama sa pagbabiyahe lagi. So, nandun nyo lang ako hanggang tayo samahan nyo lang ako hanggang tayo makarating sa Zambales. At dahil tanghali na tayo umalis ng bahay, natural, tatamaan na tayo ng matinding traffic. Kaya tingin ko kasi yung Zambales kaya ng 5 hanggang 6 na oras. Pero dahil ganitong oras na tayo umalis, kaya siguro kailangan maabot ng mga 7 hours mahigit na. So, Cloverleaf na tayo. Akyat tayo ng EDSA. Talagang ganito dito traffic. Yan. Paakyat tayo dito ng EDSA. At dahil traffic, matinding traffic, patayin ko muna yung camera. Okay, Monumento na tayo. Traffic nga. So dahil sasamahan nyo ako sa biyahe ko ngayon, huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe, no? Comment kayo kung meron kayong mga gustong lugar na papuntahan sa akin. Pero yung medyo realistic naman, mamaya gitna ng bundok yan, diba? Monumento na tayo, papasok na tayo sa MacArthur. Ay, buti naman. Traffic talaga sa loob ng Manila. Oh well, nandito na tayo. Galing ng Quiapo yan. Attend ng traslasyon. Kumaway, itim na Nazareno. Kaya naghagis ng good morning towel. By the way guys pala, i-mention ko lang sa inyo. Kung mga i-record natin na video at i-share natin sa inyo. Mga sabihin natin, biyaheng papunta sa mga historical marker, historical places, lumang simbahan. Kasi mahilig tayo sa history tsaka mapa Kaya, ganun. So, tamang biyahe lang tayo, tamang biyahe.
Ito, City Hall na to ng Valenzuela. Ito yung Valenzuela Town Center. Katabi nito, City Hall. Medyo traffic dito kasi mga auto eh. Ang dami dito ang sasakyan. Pupuntang Bulacan. Or papasok ng Maynila. Wala, nasa boundary na tayo ng Metro Manila at saka Region 3. O yung city ng Valenzuela tsaka Munis City na May Kawayan. So May Kawayan, Bulacan. So pag green plate no, electric na. Ayan o, markings yung green plate. So ito, Bukawin halos to dito guys. Makikita niya yung markings ng Bukawi pag yung papasok dun sa isang shrine. Longos ba yun? Papasok sa shrine. Papunta yan sa isang shrine dito sa Bukawi. Yung shrine ni Saint Andrew Kim Taegon. Hindi nagkakamali siya yung unang santo ng South Korea. O Korea, general. Kasi wala pa namang South Korea nung time ng Itakanal. Korea. Patron ng Korea. Yeah. Yan. Pag kumaliwa ka dyan, papunta yan doon sa, yan. Papunta yan doon. Simbahan doon. Saka sa shrine. Kasi parang nag-stay siya dyan for a long time. Bago naging pare. Or pare na siya. Bago siya umuwi ng Korea at doon, pinatay siya. Dahil sa siya Christian. So, nandiyan na muna tayo. Imagine ko muna para maging mag-inspirin natin. Imagine ko muna. Alright, nandito na tayo sa may Malolos. Malolos, Bulacan. Ilipat na tayo ng laning. Yung diretso nakalagay ayan, oh. Plaridel Cabanatuan Market. Tayo bababa tayo sa Malolos. Kasi papunta tayo ng Zambales. So Pampanga tayo. Pag doon ka kasi sa Plaridel Cabanatuan, may Ecija yun. So dito tayo. Kanan tayo dito.
So ito, MacArthur pa rin. Malolos, Bulacan na. Lalawigan ng Bulacan. Kaya hindi na ko last time, hindi ko makita. Pero although alam ko naman yan, kasi nakapunta na ako dyan. Eh kung hindi mabasa pag gabi. Lunsod ng Malolos. So, guys, Malolos na tayo. Meron daw tayong 5 hours and 26 minutes. So, dumating tayo ng Malolos ng 1:40 PM. Okay, Malolos, Bulacan. So, kasi dito kaya medyo mabagal yung takbo ng traffic. Ayan. Ayan. Walang gumagawa, no? Nagtatrabaho. Tapos na, meron. Parang tapos na siya eh. Kailangan ng ribbon cutting siguro. Joke lang po yun, joke lang. Okay. Malolos, Bulacan. Tapos aakyat na tayo ng may flyover sila dito, aakyat tayo. Okay, ito yung flyover ng Malolos. Hindi ko kanina yata nakuhanan yung flyover ng Bukawi. So, iwas sa traffic eh. Traffic eh. Ay, diretso na tayo. Although malayo pa. Eh, kung di ako nagkakamali, San Simon to eh. Mukhang sabi ni Waze, wag na tayo pumasok ng San Fernando. San Fernando, Pampanga kasi ano eh, baka traffic kasi sa pinapapasok na tayo dito sa DP Canlas. Feeling ko ito yung mga dike. Ito yung mga dike na dadaan. Ito din dumadaan yung mga truck dito sa San Matias Apostol Parish. Lumiko dito. Thank you. Pinadaan tayo ni Kuya. Medyo dahan-dahan na muna tayo dito. Hindi na tayo pumasok ng bayan o ng city. San Fernando. Tama ba San Fernando, Pampanga yung kabisera na rin? Hindi ako sure eh, no? Yun, Bataan yun. Bataan. Ito, Zambales. Pag ganun. So, di ko alam kung saan yung pinatubo dyan.
Baka yun, yung pinatubo. Posible yan yung pinatubo eh. Yung nandun kasi, yun yung bundok na yun. Kung nakikita nyo yun, oh. Ano yun, Arayat. Lahat-lahat ng bata na tayo. Swamplands pala, swamplands to. So, ganda dito dumaan. Walang traffic. Kasi paggabi madilim lang talaga dito. Kasi wala akong nakikitang ilaw eh. 'Di ba? Pupunta din ako diyan, pupunta din ako diyan. Sa naalala ko, yung diyan sa unahan, may intersection na pahirapan yung pag-akyat. Alright. So 4 minutes na lang mag-aalas 3. Itong Dyke Road, di ko alam to eh. Ang tawag lang niya sa Waze ay San Fernando Bacolor Guaguag Road. So kung gayon, kung ganon, sa looban talaga ito, ilabas natin ito Guagua. Di pa yung main highway. So mapunta pa tayo ng highway. So meron pa tayong 3 hours and 49 minutes. 2:57, nasa area tayo ng San Fernando. Alright, nandito na tayo ngayon sa JA Santos Avenue, Jasa. Ayan, sa Waze, nakikita nyo naman, diba? So, may makapapasok tayo ng Lubao Bypass Road. Siguro baka traffic doon, pinaiiwas lang tayo ni Waze. Approaching na tayo sa Dinalupihan. Yung tawag dito, parang intersection or circle nila dito. Pag dumiretso ka sa Dinalupihan, Bataan yun, Bataan Peninsula. Pag kumanan ka, papunta ng Olongapo yun, Subic. Parang yung area na to, Hermosa, yung pakanan talaga, andun talaga yung pinakabayan ng Dinalupihan. Dinalupihan tayo at 3:34 PM. Alis tayo sa Maynila mga 11:50 yata. Yung pala, tandaan nyo dito yung World War II Death March marker. Meron silang parang ayan, bala nga, diretso, Dinalupihan, kanan. So makikita nyo dito yung marker ng World War II, Bataan Death March. Yan. Yan. Ibig sabihin yan, pag diniretso mo Bataan, pag kumanang ka, Dinalupihan. So Dinalupihan ay papuntang ano yun, Olongapo. So layak to. So naalala ko nung nagbabasa ako ng mga World War II na references, Dinalupihan Layak Junction tawag nila doon. Hindi ko na alam ngayon kung same pa rin. Yun yung parang isa sa mga defense lines nung World War II sa area na yun. So lumingo na tayo, Dinalupihan, papunta na tayo ng Olongapo. Patayin ko na muna to ang camera. Papunta tayo na, pagdating natin Olongapo, pantay camera ulit, ha. Bangal. Welcome to Olongapo City. Yun.
Nandito na tayo. Gapo. So 402, pumasok tayo ng Olongapo City 402. Okay, nandito tayo sa may ilog. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng ilog na to. Dito sa ano, mapa, Kalaklan River. Nasa left side natin, no? Ayan, yun. Traffic kasi dito. Meron yung daan sa Supa-Subic kasi pag napapadpalak sa lugar na to kadalasan galing sa loob ng Subic eh. Diyan lalabas. Ang ganda dito magmaneho ng mga kapon. Sarap mag-drive dito. Saka na yung prutas sa gilid, baka pagpabalik natin bili tayo ng mga singkamas. Marami ako nakikitang singkamas eh. Bili tayo singkamas, yung nandito. Sarap ng buhay probinsya talaga. Nakalabas ka ng Maynila, marirelax ka. Kahit masakit sa katawan mo to, marirelax ka. So for your information, no, first time ko lumagpas ng San Antonio. San Antonio lang ako nakarating. May pinuntahan kaming beach resort doon dati. For that, hindi na ako yung mga iba. Ito yata eh, hindi na yata ako. First time ko na dito, San Narciso, Iba, Botolan, mga ganon. This is Santo Tomas River. According sa kay Google, ay kay Waze. Siguro galing Pinatubo to, no? Ito siguro yun ano. Buti may CCTV sa gitna. Paggabi dito, madilim, sarap magpatakbo ng mabilis. Yun, may mga CCTV sila, oh. Tsaka maganda sunset dito. San Felipe. Hindi po nakakarating dito. Bayan ng San Felipe. "39 kilometers na lang as of 5:22. Nasa San Felipe na tayo. So far, bayan-bayan lang yung medyo mabagal yung usad ng sasakyan. Nakalabas ka ng bayan. Nakalabas ka ng, alam nyo yung square ng isang bayan. Park, palengke, simbahan, tsaka munisipyo. Pag nakalagpas ka ng wala. Kasi karamihan ng school nandun sa areas na yun.
Hindi ko pala na-videohan kanina yung pagpasok ako sa Castillejos, home of President Ramon Magsaysay, the greatest Filipino president. Oh. Yun, maganda maganda sana yung arch nila dun eh. Kasi hindi ko yata nakuhanan, hindi ako sure. Simple lang ng buhay dito. Ay, yun talaga yung maganda pag nasa probinsya ka. Pag nasa Maynila ka, masyado ka din competitive eh. Sa probinsya, kung gusto mo malaki sahod mo, apply ka government. Pero kahit, ano, 20K sa probinsya, malaki na yun. Probinsya kasi may sarili kang bahay eh. Manila, renta ka. Unless may sarili kang bahay. Ito yung munisipyo yata nila. Diba? Ito yung school. Ito yung bangko. Pag nakalangpas tayo sa mga to, asan yung palengke? Yan yung palengke. Ano yung simbahan? Simbahan. Ito yung simbahan. Ayan, pag nakalagpas tayo dyan halos, tuloy-tuloy na yung daloy ng sakyan. Kaya hindi ko makakana ng magandang sunset eh. Kasi ayoko abutan ng dilim. Actually, di na ako naghanap ng 7-Eleven. Sabi ko, titigil ako 7-Eleven. Di na ako nagpahinga papunta dito. Dapat 2 hours, 2 hours, 2 hours. Dinire-diretso ko. Pagtingin ko, ang daming traffic na dadaanan eh. Aabutin ng 7 to 8 hours yung biyahe ko. Dapat kaya siya ng 5 to 6 ng motor. More or less gano'n naman na. Pero mag-6 hours. More or less 6 hours. Kanina aabutin ako ng 7:30 eh. 7:30. 6:30, 6:30. Baba natin ng 6:30 kahit pa paano. Thank you, come again. Kabangan. Bayan na ng Kabangan tayo as of 5:33. Tinanggal natin yung ND filter kasi paggabi na madilim. Hindi na maganda kuha. Thirteen kilometers na lang. Nararamdaman ko na yung may manok Jollibee. Old Copper Mine Road. So, maraming copper mine pala dyan sa taas. So, Buman River to.
Ganda. Kasi may CCTV sila dito eh, no? Sa gitna. Mas maganda yun kasi in case of emergency may marireview sila. 30 minutes more. Iba na tayo, guys. Alikabok yata dito. Eh. Okay. Exit na tayo ng Botolan. Itong tulay na to. Pagbaba nito, iba na. Iba, capital town of Zambales. Alright. So, wakas, nakarating din. Ano, hindi ako nagpahinga. Putik na yan. Okay, kakain tayo ng madami yan. Ito tayo. Then, kontakin na natin yung mga kailangan natin kontakin. Dito yung church nila. Ay, hindi ba? Hotel yata. Sorry. Sorry po. So, 4 kilometers, 15 minutes. Saan tayo sa capital town of Zambales. Andito si Jollibee and we will... Sige, adios na muna, adios na. Ano yung Jollibee? Hanap tayo ng iba. Baka dumiretso na lang muna ako sa resort. Mag-book. Di pa kasi kami naka-book eh. Take out na lang ng food. O kung meron doon sa resort, bili muna ako. Okay. Ayun, may KFC. Ano naman konti tao. Kaya na natin.
So guys, ah nakakaya na tayo, nasa iba na tayo. So kanina yung ETA natin ay 7:30 kanina umaga. Ay ngayon kasi dito naman na tayo ng 6:30, so mas maaga tayo ng 1 hour dun sa ETA anyways. Hindi naman bakbak. Siguro may mga traffic dati na nawala. Pagdating natin wala na dun, kaya bawasan ang nabawasan. So, ano yan, dahil nandito na ako sa iba Zambales, maghahanap pa ako ng hotel or resort para mag-check-in. Salamat sa pagsama sa akin sa biyahe na to, no? Paki-follow, like, and subscribe na lang po ng channel natin. Whether Facebook yan or whatever, YouTube. Click nyo lang dito sa right side or baka dito sa gilid sa kaliwa or sa baba. Basta i-subscribe nyo na lang na. Okay, sige, adios.